Bago ang lahat, naghahanap ba kayo ng high quality na mga earphone na malinaw at hindi masakit sa tainga? Dito marami kayong makikita na sulit at sakto sa bulsa, kung kaya bisitahin na ang link na ilalagay ko sa description, at tuloy tayo sa ating kwento. Magsimula tayo sa ating kwento kung saan sumambulat sa harapan ng ating bida ang walang buhay na katawan ng giant python. At makikita ang isang item na nanggaling sa katawan ng giant python na kinuha ng ating bida. At nag-notify ang system sa ating bida, sabi pa nito kung dapat daw ba nila itong palitan ng breakthrough points sa pagkakataon na ito. Agad din naman sumang-ayon ang ating bida sa pag-exchange ng item upang maging breakthrough points. At nag-notify ang system na matagumpay daw nga na exchange ang item sa breakthrough points at siya daw ay nakakuha ng 70,000. At dahil doon napabuntong hininga na lang ang ating bida dahil sa wakas daw naabot na niya ang 500,000 na puntos. At nag-notify ang system sa ating bida, sabi pa nito na pakiusap pumili ng breakthrough mula dito sa sumusunod na option. Ang una, Sword Intent Heaven Killing Sword Intent Way Scripture. Pangalawa, Sword Technique Lahat ng bagay ay huminto. Pangtatlo, Secret Technique Shing Character. Panghuli, Secret Technique Volume of the Alchemy Scripture. At agad na pinili ng ating bida ang Shing Character Secret. At nag-notify sa ating bida ang kanyang system, na dahil sa likas na katangian ng iyong Master's Constitution, ang iyong likas na talento ay umunlad at ang iyong pag-unawa sa Shing Character Secret ay lumalim. At dinagdag pa ng system na ang pagsulong sa Shing Character ay nakakakuha ng paunang insight. At sa ilang sandali sa wakas matagumpay nga natapos ang ating bida sa pag-breakthrough sa Shing Character Secret. Ngayon daw ay panahon na niya upang mag-harvest ng mga infant demon fruit. At naglakad na nga ang ating bida papalapit sa infant demon fruit upang kanya na itong kunin. Nasabi na lang ng ating bida habang papalapit sa demonyong prutas na habang kanya daw tinitingnan ang kulay nito para daw itong hindi pa nahinog. At napatakip na lang sa kanyang mukha ang ating bida dahil nag-notify ang kanyang system. Sabi pa ng system sa ating bida na ang kanya daw swerte ay masyadong mababa at ang kaluluwa ng sanggol na demonyong prutas ay hindi pa nag-matured. At dinagdag pa ng system sa wakas ay nagkaroon ka ng matinding pakikipaglaban sa higanteng giant python na yon. Ngunit sa hindi inaasahan ng sanggol na kaluluwa ng demonyong prutas ay hindi pa nahinog. Ito daw ay masyadong nakakalungkot, at mayroong biglang naisip ang ating bida at ito ay natawa sa kanyang mga binabalak. At kanyang sinabihan ang kanyang system na kung hindi pa daw ito nahinog ibig sabihin walang paraan upang kanya itong hawakan. Napamura na lang sa ating bida ang kanyang system, dahil daw nagkataon na pinaplano ng ating bida ang pagiging walang awa. At sabay tawang-tawa ang system dahil ang ating bida daw ay isang tunay na sinaunang demonyo. At lumipas na nga ang ilang oras at sumapit na ang gabi. Makikita ang ating bida na naglalakad sa gitna ng gubat. At mayroon itong pinupulot na mga herbs sa kanyang mga dinadaanan. At sa ilang sandali mayroong mga disciples ang biglang dumating sa kinaroroonan ng ating bida. At kanilang sinabihan ng ating bida na nandito din pala daw ito. At napalingon naman ang ating bida sa kanyang likod kung sino daw ba itong mga disciples na biglang dumating. At nagtanong ang isang disciple sa ating bida habang nakangiti, na kung mag-isa lang daw ba dito ang ating bida, at napasabi na lang ang ating bida sa kanyang sarili habang kanyang tinitingnan ng isang disciple na mayroong peking ngiti sa kanya. Na nandito lang naman daw itong mga disciples na ito upang patayin siya. At gumamit ng sound transmission ang disciple sa kanyang mga kasama. Saad pa niya na sugpuin daw nila muna ang layuning pumatay. Huwag daw nilang hayaan na mapansin sila ng ating bida. Dinagdag pa niya sa kanyang mga kasamang disciples na ang tao daw na ito ay masyadong mabilis. Kung susubukan daw niyang tumakas sa kanila, ang iilan daw sa kanila ay hindi siya mapipigilan. Hayaan daw muna nila siyang patatagin at hintayin ng iba na dumating at palibutan siya. Agad naman sumang-ayon ang kanyang mga kasama sa kanyang mga sinabi. At kanyang tinanong ang ating bida, kung ano daw ba ang ibig sabihin nito ngayon. Bakit daw siya hinahabol ng mga kapwa disciples upang patayin? Malaking kasalanan daw ang pumatay ng isang kapwa disciples nang walang ingat. Sabi naman ng ibang mga disciples sa ating bida marami pa daw ang humahabol sa kanya ngayon. At agad na lumapit ang isang babae na disciple sa ating bida at ito ay nagpapanggap na nagpapakita ng simpatsya sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bida.
Sabihin lang daw ng kanyang senior kung sino ang pasimuno sa balak na pagpatay sa kanya dahil nandito lang daw siya upang tumulong sa kanya. At napabuntong hininga na lang ang ating bida at kanyang sinabihan ang babae na hindi daw niya tiyak ang pagkakakilanlan. Ngunit isa lang daw ang natitiyak niya, marami ang humahabol sa kanya. At agad na hinawakan ng babae ang kamay ng ating bida dahil paano na lang daw kaya kung sumama na lang siya sa kanilang grupo. Kung makatagpo daw ito ng mga kalaban na gustong pumatay sa kanya. Malaki daw ang kanilang may itulong sa kanya, saad naman ng ibang mga disciples na tama daw kapag nasa kanila daw siyang paligid ay walang maglalakas loob na magbuhat ng kamay sa kanya. Habang tinitingnan ng ating bida ang mga disciples sa kanyang harapan kanyang napagtanto na tunay daw na mga expert itong mga disciples na ito sa pagiging manloloko. At ito daw si junior sister ay mayroong kakayahan upang akitin ang mga kalalakihan. At gumamit ng sound transmission ng babaeng disciple sabi pa niya sa kanyang mga kasama na huwag daw silang lahat magpanik dahil ang tao daw na ito ay medyo luko-luko ngunit mayroong mabuting puso pagdating sa mga babae. Tawang-tawa naman ang mga hangal na mga disciples dahil daw nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan nila nakakatuwa daw talaga dahil hindi niya alam ang mga humahabol sa kanya. Sabi naman ng isa pang lalaki na disciple na hindi naman daw nila siya masisisi dahil masyado naman daw talaga silang nakakakumbinsi. At nagsaad ang isang lalaking disciple sa ating bida na ang ating bida daw ay masyadong talentado na gawa pa daw niyang ma-break ang record ng ancient limits at balang araw daw ay magiging batong panulok ang kanilang senior Chu Ziyu sa buong Taisu Holy Land. Maaaring mamamatay silang lahat ngunit dapat daw maging ligtas ang kanilang senior Chu Ziyu. Dahil kapag namatay ang kanilang senior ay maaaring magdudulot ito ng malaking pagkalugi ng buong Holy Land. Sabi naman ng babae sa ating bida na dapat mananatili lang daw muna siya kasama sila. At tutulungan daw nila siya at nagsaad naman ng ating bida sa kanila na nalubos daw siyang naantig sa kanilang mga katwiran dahil doon pumapayag na daw siya sa kanilang mga minungkahi sa kanya. At agad na niyakap ng babae ang ating bida dahil hindi na daw niya kailangan sabihin ang mga yun silang lahat daw na mga disciples sa Holy Land ay isa ng pamilya. At makikita nga kiniskis ng babaeng disciple ang kanyang malaking pakwan sa balikat ng ating bida akala siguro niya na mahilig sa babae ang ating bida at doon siya nagkamali. At nagsalita na nga ang ating bida sa lahat, sabi pa niya na ito daw ngayon sa kanilang harapan ito ay isang inihaw na buong tupa na inihanda ng nakatatandang kapatid na si Chu Shaoran. Siya ay partikular na tumakbo para sa akin bago pumasok dito sa Secret Realm at dinagdag pa ng ating bida na kumakain lang daw siya ng mag-isa at hindi na daw niya natapos. Buti na lang daw ay nakilala niya silang lahat dito, dahil maaari na daw niya sana itong ilabas sa kanyang storage bag. Tuwang-tuwa naman ang ibang mga disciples at ang iba naman ay hindi makapaniwala na ibibigay lang ni Chu Ziyu ang ganoong pagkain. At sa ilang sandali makikita ang ating bida na masaya habang kanyang pinagsisilbihan ang mga disciples upang uminom ng alak habang kumakain sa gitna ng gubat. At pinakita ng ating bida sa mga disciples na pati din siya ay umiinom ng alak na kanilang iniinom. Dahil doon napaisip ang babae na disciple habang kanyang tinitingnan ng ating bida na uminom ng alak na para daw walang lason itong alak na kanyang iniinom ngayon. At nagsalita ang isang lalaki na disciple sa ating bida na maganda daw itong alak. At tawang sabi naman ng ating bida na tama daw dahil masarap daw ito na alak na nanggaling sa kanyang master. Lihim daw niya itong kinuha sa kanya, at dinagdag pa ng ating bida na uminom lang daw ito at kumain ng binti ng tupa at iba pang mga karne kasama siya. At makikita ang lahat ng mga disciples na kanilang sinabihan ng ating bida na ang sarap daw nitong mga karne na kanyang mga dala. At naubos na nga ang mga karne na hinain sa kanila ng ating bida. At naging seryoso ang ating bida na kanyang sinabihan ang lahat na makinig daw muna silang lahat sa kanyang sasabihin. Nagsalita naman ang isang lalaki na disciple na sabihin lang daw niya ang kanyang gustong sabihin sa kanila. At nagtanong na nga ang ating bida sa kanila na si Xiao Feng at si Jianling yun daw ba ay nagbigay sa kanila ng maraming mga benepisyo at naghanda ng anumang paraan upang patayin lang siya. Nagulat naman ang babae na disciple at ang mga lalaki naman na disciples ay naging seryoso ang kanilang mukha matapos nilang marinig ang mga sinabi sa kanila ng ating bida. Saad naman ng lalaki na disciple sa ating bida habang naghahanda na ng kanyang sandata kung kailan daw ba niya nalaman ang lahat. Sabi naman ng ating bida na syempre noon pang lumitaw sila. At walang sinayang na oras ang lalaki na disciple agad niyang sinugod ang ating bida habang hindi pa natapos magsalita ang ating bida.
At ginamit na nga ng ating bida ang kanyang Xing character technique upang turuan ng magandang leksyon ang mga hangal na mga disciples. At nang tumama na ang atake ng mayabang na disciple ay madali lang ito naiwasan ng ating bida. At makikita sa kanilang harapan ang malaking pinsala dulot ng pag-atake. At seryosong sinabihan ng ating bida ang mga hangal na mga disciple sa kanyang harapan na maaari din daw nilang tingnan ang loob ng kanilang sariling Purple Mansion, ang Divine Bridge. Napasigaw na lang ang mga disciples dahil nilason daw sila ng ating bida gamit ang alak na kanilang iniinom kanina. Tawang sabi naman ng ating bida sa kanila na ang kanya daw lason ay walang kasamang alak. At nag-notify ang system sa ating bida at ito ay tawang-tawa dahil siya daw ay masyadong natawa dahil ang kanila daw lason ay ganap na tunay at walang anumang bakas ng alak. At sabi ng ating bida na gusto pa ba daw nilang mabuhay, bibigyan daw nila sila ng isa pang pagkakataon. Nagtanong naman ang isang lalaki na disciple na mayroong hawak na hammer kung ano daw ba ang kanilang gustong gawin para sa kanya. At mayroong hinagis ang ating bida sa babaeng disciple na isang bagay. Sabi pa ng ating bida sa babae na disciple na sundin lamang ang tagubili na ibinigay sa itaas, mayroong 10 antidote pill sa bote ng gamot na magpapanatili na ligtas siya sa loob ng 3 araw. At dagdag pa ng ating bida sa babae na pagkatapos daw niya na makumpleto ang mga gawain kanya daw siyang i-detoxify. Nagtanong naman ang babae sa ating bida na paano daw sila na makakasiguro na gawin niya na i-detoxify siya pagkatapos matapos ang mga gawain. At tinaas ng ating bida ang kanyang kamay at ito ay nangangako sa kanila nga nanunumpa daw siya sa ngalan ng kanyang master. Siya daw na si Chu Ziyu ay kapag hindi tinupad ang kanyang mga binitawan na mga salita, naway sumpain daw ng makalangit na mga prinsipyo ang cultivation ng kanyang master at pigilan ang anumang pag-unlad sa kanyang cultivation. Dahil doon napabahing si Mengdai habang ito ay kumakain ng mansanas sa kanyang silid dahil sa mga binitawan na mga salita ng ating bida patungkol sa kanya. At ito ay napasabi na kung sino daw ba ang bumanggit ng kanyang pangalan. Sabi naman ng babae sa ating bida na gagawin na daw nila ang kanyang pinapagawa, sana daw ay tutupad siya sa kanyang mga pangako. At nagpaalam na nga ang ating bida sa kanila, sabi pa niya na maghihintay daw siya ng magandang balita mula sa kanilang 5. At lumipas ang ilang oras dito, makikita ang mga maraming mga disciples nga nagtitipon sa isang lugar. At makikita ang isang lalaki nga nakatayo sa harapan ng mga disciples. Ito ay si Ping Xiao na nanggaling sa Tianjin Peak na isang true disciple. At ito ay mayroong kinakausap na mga disciples sa kanyang harapan. Ang kanya palang kinakausap ay ang 5 na mga disciples nga nakasalubong kanina ng ating bida. Sabi pa ng lalaki na disciple na huminahon lang daw ang lahat dahil magpapaliwanag daw siya. Ilang oras na daw ang nakalipas na kasalubong nila si Chu Ziyu sa lugar na ito at nang kanila itong nakita agad itong tumakbo ng sobrang bilis dahil doon hindi na nila magawang mahuli ang tao na yon. At nagtanong naman si Ping Xiao na kung bakit naman daw nila sila pinatawag sa lugar na ito. At mayroong inabot ang isang lalaki na disciple, ito ay ang ibinigay sa kanila kanina ng ating bida. Sabi pa niya na noong si Chu Ziyu daw ay tumakas, aksidente daw niyang nahulog itong bagay na kanyang hawak-hawak ngayon. Nagtanong naman si Ping Xiao na kung ano naman daw yang bagay na yan. Saad naman ng lalaki na disciple na itong bagay daw na ito ay isang mapa kung saan matatagpuan ang tamang lokasyon ng rare na soul infant demon fruit na lumalaki dito sa kanilang mundo. Ang demon fruit daw na ito ay nabubuhay dito sa gitna ng itaas ng bundok. Hindi naman makapaniwala si Ping Xiao sa kanyang mga nalaman dahil ang spiritual essence ng immortal na item daw na ito na ang demon fruit ay talagang nandito. At nagtanong sa kanila si Ping Xiao na kung bakit daw sila hindi pumunta doon at palitan ang soul transformation demon fruit para sa kanilang sarili. At hindi daw siya naniniwala na mayroon silang magandang pakay, ano daw ba talaga ang kanilang intensyon at kung ano daw ba talaga ang kanilang binabalak. Sabi naman ng lalaki na disciple na ang kapaligiran para sa paglaki ng pagbabagong anyo ng kaluluwa ng demon fruit ay lubhang mapanganib. Kung lahat daw silang 5 ay pupunta doon, ito daw ay parang pagpunta sa kanilang kamatayan. At dinagdag pa niya na kinakailangan daw nila ang kanyang tulong kung makuha daw niya ang demon fruit. Napakabuti kung mabibigyan daw niya ang bawat isa sa kanilang 5 na bahagi ng kanilang tagumpay. At ibinigay na nga niya ang mapa kay Ping Xiao, at sabi pa ni Ping Xiao na pumapayag daw siya sa kanilang kasunduan, at dinagdag pa niya na ang mapa na ito ay nakuha mula kay Chu Ziyu. Hindi maganda kung mauuna siya sa kanila, dadalhin daw niya ang mga tao upang mangolekta ng prutas ng demonyo.
At sa kanyang isip-isip na itong si Chen Mafan daw ay parang bata pa rin na gustong mag-effort sila at gusto din ng dagdag na share gaano daw ba ito ka-delusional. At lumipas ang ilang oras makikita ang ating bida nga nagmamasid kung sino daw ba ang mga disciples nga nagtipon-tipon dito sa lugar na ito. Sabi pa niya na marami-rami na daw ang mga tao ang mga dumating. At sabi na lang ng mga disciples habang papalapit na sa demon fruit na hinaharangan daw ng mga ambon na ito ang divine consciousness kaya huwag daw silang masyadong maghiwa-hiwalay. Nakangiti naman nga nagsalita ang isang babae na huwag daw mag-alala ang mga senior brother. At makikita ang divine consciousness demon fruit na ito ay nagpapalabas ng mga maraming madilim na mga enerhiya. Habang ang mga disciples naman ay tuloy-tuloy pa rin sa kanilang pag-abante upang kanila nang pitasin ang demon fruit nga nasa kanila ng harapan at ang iba naman ay tuwang-tuwa dahil sa wakas daw mapapasakamay na nila ang isang napaka-rare na item na ito. Kanila daw itong ibebenta at magkakaroon na daw sila ng napakaraming divine yuan stones. At makikita naman ang isang lalaki na halos tumalon na sa sobrang saya dahil sa wakas daw magiging mayaman na siya. At nagsalita sa lahat si Ping Xiao na maghintay daw sila sandali dahil ang kulay daw ng demon fruit ay hindi tama dahil hindi pa daw ito ganap nga na hinog. Dahil mayroon daw siyang nakitang ilustrasyon ng mature na sanggol ng isang demon fruit doon sa ancient text, ang mature na demon fruit ay nagpapakita ng pulang dugo at naglalabas ng sagradong aura. Kung sila daw ay kumonsumo ng isang hindi pa hinog na bunga ng demon fruit ito ay matatalo ng enerhiya ng yin at haantong sila sa kamatayan. Nagsaad naman ng isang babae na disciple na kung ano na ba daw ang kanilang dapat na gawin dahil ang oras daw nila sa salamin ng mga demonyo ay limitado lang at hindi daw nila nais na ito ay natural na mahinog. Paano na lang kaya kung alisin daw muna nila ito at alamin ang natitira sa ibang pagkakataon? At sa ilang sandali makikita ang tinatapakan ng babae na disciple na mayroong mga lason na kumakalat. At nagtataka si Ping Xiao kung ano daw ba itong mga maitim na mga enerhiya nga humalo sa hangin. At bigla napatakip na lang ng kanyang ilong ang isang babae. Sabay sigaw sa kanyang mga kasamahan na ito daw ngayon ay isang illusion array paano daw ito nangyari. At ang lalaki naman kanina ay napasigaw na lang dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan ang epekto ng hangin na bumabalot sa kanilang paligid. Ang babae naman nga nakatingin sa kanyang kasama ay pinapawisan habang ito ay takot na takot. At biglang sinakal ng lalaki ang babae dahil ito daw ang dahilan kung bakit humantong ang kanyang ina sa pagkamatay. Maya-maya makikita ang mga disciples nga nagpatayan dahil sa epekto ng illusion array na hinanda ng ating bida sa kanila. Si Ping Xiao naman ay kanyang sinigawan ng kanyang mga kasamahan na hindi na daw ito tama at magsitigil na daw silang lahat. Ang ibang mga disciples naman ay makikita na nawalan na ng buhay. At ang demon fruit naman ay kanyang inabsorb ang mga kaluluwa ng mga walang buhay na katawan ng mga disciples sa kanyang paligid. At lumipas ang kalahating oras dito makikita na mayroong isang tao nga naglalakad sa gitna ng mga walang buhay na katawan ng mga disciples. Ito pala ay ang ating bida at nasabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi daw niya inaasahan na ang demon fruit ay mag-mature sa pamamagitan ng pag-absorb ng life force ng mga disciples na wala ng buhay. Ito daw ngayon ay nangangailangan pa ng ilang mga life force upang ganap na mag-mature. Hayaan daw muna niya ito dito ng ilang araw at titingnan na lang daw niya ito sa susunod kung mayroon bang pagbabago. Dahil masyadong mapanganib daw sa lugar na ito kailangan daw muna niyang umalis at doon na siya magpasya kung ano ang kanyang dapat na gawin sa demonyong prutas na ito. At lumipas na nga ang 2 araw, makikita ang isang disciple na babae nga nagtanong sa kanyang kasama na kung ano daw ba ang mga nangyari dito sa bundok dahil napansin daw niya na sobrang tahimik ano na daw ba ang nangyari sa kanilang mga kasama at ang iba pa. Saad naman ng kanyang kasama na ang kaluluwa ng sanggol na demonyong prutas ay talagang hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang ordinaryong tao. Buti na lang daw at hindi nila sila nasundan paakyat doon sa bundok. Ayon naman ng babae na ngunit hindi daw nila matagumpay nga nakuha ang demonyong prutas tutulungan pa ba daw sila ni Chu Ziyu na i-detoxify. At nagulat silang 5 dahil nagsalita sa kanila ang ating bida. Sabi pa sa kanila ng ating bida na kung bakit daw hindi sila sumama paakyat doon sa bundok. Saad naman ng lalaki na disciple sa ating bida na nagpadala na kami ng mga tao sa bundok para mangolekta ng demonyong prutas ayon sa iyong tagubilin. At dinagdag pa niya na kahit daw hindi nila nagawang sumama upang pitasin ng demonyong prutas. Gagawin din daw nila ang kanilang makakaya upang makuha ang demonyong prutas na yun.
Sana daw ay tulungan sila ni Chu Ziyu na i-detoxify sila. Napaisip na lang ang ating bida na ang iilang duwag na mga individual na ito ay hindi lamang nabigo sa pagkolekta ng demonyong bunga kundi isinakripisyo rin ang kanilang mga nakatatandang kapatid dito sa Desolate Mountain at ngayon ay mayroon na silang lakas ng loob na humingi ng utang na loob. Habang hindi pa sila natapos sa kanilang pinag-usapan mayroong malakas na ingay ang maririnig. Ito ay papalapit kung saan sila naroroon, at naging seryoso ang mukha ng ating bida nang kanya itong naramdaman dahil ito daw ay isang demonic aura. At agad nagtanong ang ating bida sa mga disciples nga nagdala daw ba sila ng demonic aura sa lugar na ito. Ang mga disciples ay nagsabi habang takot na hindi daw wala daw silang koneksyon sa mga demon clan. Maya-maya sumambulat ang mga maraming mga demonyo na nanlilisik ang kanilang mga mata habang papasugod kung saan ang kinaroroonan ng ating bida. Habang ang ating bida naman ay nakatayo lang at kanyang tinitingnan ang mga halimaw na papasugod sa kanya. At ang mga disciples naman ay takot at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sigaw pa ng isang halimaw sa kanyang mga kasama na nakakita na naman daw sila ng iilang tao patayin daw nila silang lahat. At ito ay tawang-tawa dahil para daw ito sa kanilang tribo at para sa kanilang kalayaan. At sa isip-isip naman ng ating bida habang seryoso nga nakatingin sa mga halimaw na 10 araw na daw ang nakalipas simula noong pumasok siya dito sa Secret Realm ito daw ay 3 pagkakataon nga na nakasalubong niya ang mga tribo ng Demon Clan. Sa kanya daw paghuhusga sa sitwasyon na ito daw ay nagmula sa ibang mga lahi at partikular nga nangangaso sa kanilang mga tao. At naghanda na nga ng formation secret ang ating bida upang kanyang salakayin ang mga halimaw. Nabigla ang mga kasama ng ating bida na mga disciples dahil sobrang bilis daw niya at ang halimaw naman ay biglang-bigla dahil walang takot na sumalakay sa kanila ang tao na ito. At sa ilang sandali makikita nga tinamaan ng atake ng ating bida ang isang halimaw at ito ay sobrang lakas na tumama sa ulo ng malaking halimaw. Napanganga na lang ang mga demonyo sa kanilang nakikita dahil ang combat strength daw ng tao na ito ay medyo napaka-overwhelming para sa ilan sa kanila. At sa ilang sandali makikita ang dambuhalang halimaw na sinasakyan ng demonyo ay nakahandusay na sa isang tabi. Habang ang ating bida naman ay kanyang tinutukan ng kanyang espada ang isang demonyo. At kanya itong sinabihan na magsalita daw ito bakit daw ang kanilang grupong mga demonyo ay nagpakita sa lugar na ito. Ayon naman ng demonyo na hindi daw siya magsasalita. At galit na sabi naman ng ating bida sa demonyo kung hindi daw siya magsasalita kanya daw siyang pahihirapan at hindi daw siya titigil hanggang ito ay magsalita sa kanya. Dahil sa mga banta ng ating bida sa demonyo ito ay lubos nga natakot at kanyang sinabihan ng ating bida nga magsasalita na daw siya. Ang orihinal daw ay pinigilan sila sa mapanglo na kaharian ng demonyo ng Taisu Emperor ng Dao at sila ay nakatanggap ng mga utos mula sa isang daigdig na demonyo na tambangan daw ang ating bida sa lugar na ito. Napaisip naman ng ating bida na ang Transcendent Demon Realm pala, tila daw ay mapanlinlang ang Desolate Demon Realm na ito, at hanggang dito lang muna ang ating kwento. Please like at subscribe kapag nagustuhan ninyo ang ating kwento, at paabutin na rin natin ito ng 1K likes upang ganahan tayo mag-upload ng mabilis. Salamat.